Alinsangan patuloy pa rin na iiral sa bansa, pero ang ilang bahagi sa extreme Northern Luzon medyo magiging maulap bunsod pa rin ng frontal system na umiiral. At Angat Dam wala na sa pinaka-normal high water level. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes Santo, April 14, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:16 na ng umaga. Okay, Lunes Santo na po ngayon mga folks. So inasahan na natin marami na po sa mga kababayan natin ang hopefully ay advance na pong nag-booking dahil para maiwasan ang ma-stranded kapag kung kailang isang araw na lamang bago kayo magbakasyon, doon pa kayo magkakaroon ng problema. So, kung maaari ay kung mas maaga kayo makakapag-book ay mas maganda po para hindi masyado magiging aberya sa inyong mga biyahe. At since alam naman natin may mga ibang employer pa na hindi pa pumapayag na agad-agad makapagbakasyon yung ating mga empleyado, so yun ang medyo paghandaan natin. Kung balak nyo umuwi, ay kung maaari is meron na kayong tamang book schedule para sa mga manlalakbay natin na gustong umuwi muna sa kanya-kanyang mga tahanan para magsagawa ng Lenten season. Lalo na pagsapit po ng Huwebes, kailangan ay marami na sa ating mga kababayan ang inaasahang nasa mga iba't ibang probinsya na po sa bansa. Kesa kung kailang Huwebes Santo na, tsaka na pa lang kayo bebiyahe, ina-expect natin na magkakaroon po ng malaking problema sa biyahe na yan dahil baka wala ng biyahe niyan pagsapit po ng Biyernes Santo. Samantala sa ating lagay na panahon, may mga ilang pagkulog at pagkidlat lalo na sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon dahil bunsod nga po na medyo may umiiral na manipis na frontal system dyan sa itaas, pero gaya na ating report kahapon, wala masyadong epekto yan sa halos buong nalalabi na bansa na patuloy tayong makakaramdam ng mainit at napakamalinsang panahon ngayong araw. Sa current conditions sa amin sa Caloocan, overcast, gloomy pa rin, haze, mainit, maalinsangan, very humid at mataas ang heat index na namin dito sa Caloocan. At tumataas na agad ang pinakatemperatura namin at ramdam namin ang tinding init ng panahon. Sa labas na presyo na aming temperatura dito sa amin sa Caloocan, since 5:40 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, nasa 35.6 degrees Celsius ang grabing init sa amin sa Caloocan. Kahapon ito nag-peak kahapon ng alas 2:12 na ng hapon. Ibig sabihin, napakatindi pa rin ang aming heat index. Umabot sa 51 degrees Celsius ang matinding init. Naungusan niyang muli ang una naming 50.1 degrees Celsius noong isang araw. So, naungusan niya uli, kaya kahapon ay nakapagtala kami ng 51 degrees Celsius na napaka very dangerous na po na heat index niyan. So sa mga kababayan natin sa Caloocan ay uminom po ng maraming tubig dahil grabe po ang magiging heat index natin lalo sa Caloocan. So silipin ngayon natin yung forecast para sa heat index ngayong araw. Wala pa tayong latest output para sa aming heat index sa Caloocan. So mababa pa, pero in-expect natin as of 11 o'clock AM, ang inaasahan nating heat index forecast aabot ng 44 degrees Celsius ang graming init pandama sa amin. At inaasahan ngayong 11 o'clock hanggang alas 3 ng hapon na nasa danger level ang status ng heat index namin. Pinaka-highest peak sa amin sa Caloocan mamayang 1 o'clock hanggang alas 2 na nasa 45 degrees Celsius ang expected forecast ng magiging heat index sa amin sa Caloocan. So medyo bumaba siya, hindi kagaya nung isang araw na maabot ng 47 degrees Celsius kahapon yung forecast. Pero expected ang extreme caution level sa amin sa Caloocan, abot yan hanggang kinabukasan na ng madaling araw na mataas ang magiging init pandama sa amin sa Caloocan. Pero nangangamba kami dahil meron pa rin uli kami na 47.5 degrees Celsius pagdating ng April 19, 2025 na mukhang mas matindi ang magiging alinsangan. Araw ito ng Black Saturday. Yan, araw ito ng Black Saturday. So, grabing magiging mas mainit ang araw na yan. So, hopefully,
marami siguradong nasa mga beach resort niyan. Baka nga pagdating pa lamang ng Huwebes o Miyerkules, marami nang nagpuntahan sa mga resort dahil expected na tuloy-tuloy ang matitinding status danger ng ating temperatura, lalo na dito sa Luzon and the rest ng Central Luzon. So kung titingnan naman natin sa magiging forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa, unahin natin sa mga areas na madalas mataas ang temperatura. Kung sisilipin natin sa Tuguegarao, ang expected forecast sa kanila dyan ay 41.6 degrees Celsius. Magde-danger ito starting ngayong 12 PM at magha-highest peak ito mamayang alas 2 ng hapon na aabot sa 45 degrees Celsius. Yan ay sa Tuguegarao. Sa Isabela naman, dyan sa parteng Santiago, ay kasalukuyang forecast ninyo 40.2 degrees Celsius. Magde-danger ito starting 12 PM na 42 degrees Celsius at magha-highest peak ito ngayong alauna ng hapon. Mga 44 degrees Celsius ang magiging highest peak index, heat index ninyo dyan. Sa bandang Dagupan naman, ang inaasahan na magiging heat index sa inyo kasalukuyan ay 42.6 degrees Celsius, 42.6 degrees Celsius or auto runoff of 43 degrees Celsius heat index ngayong 11 o'clock. Pero mamaya hanggang alas 12 ng tanghali aabot yang ganyang kataas na danger level na 43 degrees Celsius ang magiging heat index sa inyo. So matindi pa rin ang alinsangan. Sa Tarlac naman ay na-expected forecast sa inyo dyan 43 degrees Celsius o 43.3 degrees Celsius na round off. At in-expected ang danger level ngayong alas 11, tuloy-tuloy yan hanggang mamayang alas 4 ng hapon. So parang dito sa Caloocan yan. Highest peak ang magiging heat index ninyo mamayang alauna ng hapon na aabot sa maximum 46 degrees Celsius. So grabe rin ang magiging alinsangan sa inyo dyan sa Tarlac. So wag masyadong magbibilad. Sa Zambales naman, sa mga kababayan natin nagtatanong din, 40.7 degrees Celsius o 41 degrees Celsius ang heat index sa inyo dyan. At hindi naman umaabot sa danger level, hanggang extreme caution naman ang status ni dyan. So hindi masyado matindi, hindi kagaya sa Tarlac. At mula dito sa Metro Manila, yun nga, nabanggit na natin kanina na nakasalukuyang 44 degrees Celsius sa amin. At pagdating naman sa may bandang Batangas, yan, karamihan nandyan na sa mga pantalan ng Batangas. Silipin natin, 44 degrees Celsius na mas mainit ngayon ang expected forecast sa inyo sa Batangas. So uminom ng maraming tubig, grabe po ang init sa inyo dyan. Pero hanggang 44 degrees Celsius ang pinaka-maximum ninyo ngayong hanggang alas 2 ng hapon po yan. And then hanggang alas 3 ng hapon mamaya, hanggang 42 degrees Celsius ang highest heat index ninyo dyan. So huwag masyadong magbibilad, grabe rin ang init sa inyo. San Jose naman, itong maghapon, 44.5 o 45 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong forecast heat index dyan sa San Jose Occidental Mindoro. At expected ito na ang pinaka-highest peak ninyo dyan. At tatagal yan hanggang alauna ng hapon na nasa 43 degrees Celsius ang expected forecast ng heat index ninyo dyan. So sa mga taga San Jose Occidental Mindoro, grabe rin ang magiging alinsangan ninyo dyan hanggang mamayang alauna na nasa danger level din ang expected forecast ng heat index sa inyo dyan. Sa may bandang Zamboanga Peninsula, mataas din ang heat index dito sa area na ito, sa Zamboanga City. 38.1 degrees Celsius caution o extreme caution po tayo dyan. So wag din masyadong magpapa-dehydrate din, mataas din ang inyong alinsangan dyan. Sa parte ng Cebu, sa Mactan, let's say sa may bandang Mactan po, ay nasa 42.4 degrees Celsius heat index sa inyo. So danger po. Highest peak natin, inaasahan natin hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So matindi rin ang grabing alinsangan ninyo dyan sa may bandang Lapu-Lapu sa Central Visayas or bandang Cebu area. So mataas din ang heat index sa inyo dyan. At sa Bicol region naman, kung pipiliin natin ang bandang dyan sa may bandang Sorsogon, silipin natin, nasa 37.1 degrees Celsius ang taas ng inyong heat index. So halos matataas ang heat index natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, Luzon, Mapa, Visayas at Mindanao, kaya wag masyadong magbibilad mga folks. At sa kasalukuyan natin na highest heat index ngayon, nangunguna ang Isiague, Isabela na may 44 degrees Celsius ngayon na highest temperature. Ito yung real time, every hour. At sa temperature naman, so far, ang highest ay ang Maasin, Southern Leyte.
At lalo na sa Tarlac, yan, Central Luzon po ito, na nasa 34 degrees Celsius ang highest temperature. Kasalukuyan po yan. Sa bandang, nangunguna ang Hacienda Lucinta, pangalawa ang Maasin Southern Leyte, na may pinakamataas as of 11 o'clock AM. So, delikado po ang magbibilad masyado sa tinding sikat ng araw. Yan. So, yan po ang pinaka-latest na highest heat index and temperature so far. At balik ulit tayo sa ating analysis for weather system sa atin, lalo na sa reading ng aking aparato sa Caloocan. Mula sa heat index ay kung itatabi natin sa peak systems in past 24 hours, ang San Jose, Occidental Mindoro na pumitik sa 37.2 degrees Celsius ang highest temperatura nila dyan. So naipost ko na yung kahapon, grabe po ang init sa kanila. Sa Baguio, stationary lamang na 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature, at sa Inulan Antipolog nakaranas sila ng 47 mm total rainfall. Wala pa rin kaming naranasan na pag-ulan dito sa Caloocan, despite na may mga lumalabas sa mga report kahapon na uulan din daw ang Metro Manila, which is hindi naman natin bilanggit yan dahil base sa ating forecast nga po, 30% chance lang ang pwedeng magkaroon ng pag-ulan dito sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan. Samantala, sa ating outside humidity, 74% tayo, tumaas ng 2% since last hour, at natiling mataas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals, and slowly itong bumababa since last hour. Natiling nasa maximum high tide po tayo, so silipin natin kung mataas ba ang ating sea level ngayon. Well, hanggang 0.8 meters po. Actually, kanina pa, so pa-low tide pa lamang po ito. Mga bandang 10 PM po, o 10 PM di, kaninang 10 o'clock AM, nasa 0.8 meters po ang highest peak nito ngayon. So kasalukuyan pong high tide tayo, pero yung sea level 0.8 meter lamang, so hindi pa umabot ng kahit man lang 1 meters ang taas. Kung sisilipin naman natin sa ating global forecast assessment monitoring, kung matindi ba ang alon sa atin, kasabay ng gale force winds, automatic na po yan dahil sa ating easterlies. Silipin po natin ang wave height, ay kalmado naman ang ating karagatan. So mukhang maganda naman pumalaot at bumiyahe ating mga kababayan at tatawid po ng gamit ang mga roro. So wala tayong problema mga folks. Pero sa mga mangingisda sa silangang baybay ng bansa, medyo ingat na lamang at alalay dahil sa tuloy-tuloy na gale force winds, bunsod ng mainit na easterlies. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:09 PM, at katatapos lamang ng pink moon o pink full moon kagabi, at ngayong araw ay nasa 99% illuminated na lamang ito, waning gibos na po, ibig sabihin going to new moon na po siya. Ay sisikat naman ito o sisikat ito mamayang gabi 7:08 PM, at inasang lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 6:45 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, Lunes Santo hanggang Martes Santo, magiging partly cloudy ang ating maghapon na may inaasahan pa ring localized thunderstorms. Ang chance nga lang ng pag-ulan, 30 to 32% chance of rain dito sa Metro Manila, kasama na sa amin sa Caloocan. Bukas ng Martes Santo ay magiging partly cloudy ang maghapon natin. Medyo mataas-taas ang tsansa ng pag-ulan, 68 to 70% daw na tsansa ng pag-uulan. Pero maaaring hindi dito sa Metro Manila, maaaring sa karatig Metro Manila ito mangyayari. So medyo maganda na rin kung sakaling umulan. Kailangan natin ng ulan dahil at least mapawi man lang ang grabing alinsangan natin ng mga nakaraang araw. Busy short-term forecast ngayong weekdays hanggang Sabado de Gloria. Tama ba tayo? Sabado de Gloria ay magiging partly cloudy at mostly overcast, at mga ilang tsansa lamang na pag-ulan, between 10 to 20% chance lamang daw ang iiral. Pagdating daw ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria ay magiging partly cloudy lang talaga, at inaasahan nating mas mataas ang ating magiging alinsangan dyan sa araw na yan. So alam na po natin sa mga kababayan natin, sa araw na yan medyo wag muna magbibilad, pero dun sa mga nasa resort ay expected matindi po ang sunburn, so maglagay po tayo ng mga lotion na magko-cover po dahil matindi po ang mga UV radiation yan, matinding sikat ng araw po yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kitang-kita pa rin yung ilang kaulapan bunsod ng frontal system na ito
na nabubunsod ng medyo maulap dito sa bahagi ng Batanes Group of Islands. So expected na mga ilang kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan. Wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential base sa ating heavy rain potential ng Himawari 8 satellite. Halos walang gaanong mataas na water vapor sa paligid na yan. So kitang-kita naman ay wala masyadong heavy rain potential dyan, maliban lang sa kanluran ng bandang Palawan at Zamboanga Peninsula na matataas na tsansa ng pag-ulan. May mga moderate heavy rain showers pa na nararanasan ng mga taga Hulu and Sulu at Basilan. So ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha kung sakaling tumagal-tagal ang buhos ng ulan. Hindi kagaya sa Palawan, medyo magiging overcast and gloomy lang tayo. Magkaroon man ng mga pag-ulan, ilang moderate and some heavy rain showers, hindi naman tumatagal ito na mahigit ng isang oras. So medyo maganda lang din, lalo na medyo matindi ang ating alinsangan. Pero sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon, kasamang Metro Manila, Calabarzon, mapa Bicol man yan, mapa Eastern Visayas man yan, at Central Visayas, wala tayong magiging problema dahil tuloy-tuloy tayo na magiging fairly weather at tinding araw at alinsangan ang mahihirit sa atin, at bunsod na rin na matinding easterlies na magdadagdag sa ating alinsangan at heat index. Buong bahagi ng silangan ng bansa ay halos walang masyadong kaulapan, at the rest ng buong Luzon o Northern Luzon, Central Luzon, kasama na ang Calabarzon, ay magiging fairly weather at mangilan-ngilan lamang ang mga mauulap na yung paborin. So typically sa hapon ay may mga chance na mga potentially localized thunderstorms na iiral. So hindi magiging bad news yan kung sakaling ulanin kayo para tumila naman ang matinding alinsangan. At wala naman tayong nakikitaan na magiging forecast ng mga heavy rain potential. Maliban lang sa binanggit natin sa kanluran naman sa gaya na lang ng Palawan at Zamboanga Peninsula. Mula sa bahagi ng Visayas, ganun din, moderate and fairly weather tayo dyan. Tuloy-tuloy tayo na magiging maaraw at malinsangan at humid na panahon. Kaya wala tayong magiging komento sa buong parte ng Visayas. Ganon din sa Mindanao, partly cloudy lamang ang iiral. May mga ilang partly to some mostly cloudy lang iiral sa may bandang Davao Region. Pero buong bahagi ng Mindanao, katamtaman at fairly weather din tayo. Asahan din ang matinding humid at maalinsangang panahon. So huwag masyadong mabibilad, lalo na sa mga bumibiyahe pa lamang ngayong araw. Pero pagdating lamang sa bahagi ng Zamboanga Peninsula mula Dipolog, ay magiging partly cloudy to some mostly cloudy na pong iiral. At dyan po sa area na yan hanggang Zamboanga del Norte, sa dulo hanggang Zamboanga City, dyan ay mas magiging overcast and gloomy na po tayo dyan. Medyo may mga maulap din ang umiira sa northern part ng Mindanao, lalo na sa may bandang Agusan del Norte, paligid ng Nasipit Butuan at Ginuog, pero mga mahihina lamang na tsansa ng pag-ulan yan, kabilang na ang ilang areas ng Surigao del Sur. Pero the rest, moderate and fairly weather tayo, so tuloy-tuloy ang matinding araw, ang ating maghapon ngayong Lunes Santo. So, importante po na wag tayong magkaroon ng heat stroke dahil matindi po ang tsansa, mataas po ang ating heat stroke probability ngayong araw. At sunog yung sunog po ay lagi natin pinapaalalahanan, tumataas na po ang ating combustion, lalo na sa hilagang kanluran ng parting Luzon. Nadadamay na rin ang Metro Manila, kaya dumadalas-dalas na po ang sunog natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At gaya nga po ng ating report analysis, ay mataas ang combustion, kaya kung hindi pa rin kayo nakikinig sa ating report at hindi tayo nagiging alisto at magiging maingat sa mga fire drills, ay asahan po disgrasya ng sunog ang iiral. Lalo na kapag sa hapon o sa gabi ay mas mataas po yung dryness o hot dryness po ang paligid natin. Kaya pag nagkaroon ng pagsilab ng sunog, upos lang ng sigarilyo, mabilis po ang pagkalat ng apoy. So ilang beses na po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-ingat at medyo alisto po sa paligid natin. Lalo na sa kanluran ng bansa, mas mataas po ang probability ng fire combustion. Yan, biniligan ko na. Yan. So, hindi ligtas ang parte ng Metro Manila po at parte ng Cavite hanggang dyan sa may bandang Batangas area. Pero mas mataas pa rin ang parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang dyan sa may bandang Zambales at Pangasinan. Mas mataas po, more than 800 ang at drought o yung drought probability dyan. So mas matindi po mas mabilis ang tsansa ng pagkalat ng apoy pagka nagkaroon ng spark wildfire sa paligid ninyo. So hindi po tayo nagkukulang lagi ng paalaala, mga folks. At since wala pa rin tayong inaasahan na anumang tropical wave na mabubuo, pero dito sa may bandang Southern Hemisphere, medyo merong aktibong low pressure area. Mukhang aktibong low pressure area na yan. Kapag darker na yan, invest na yan, panigurado or active.
low pressure area. Ito, mas mataas na ang probability. So, bahal lamang ay isa na itong aktibong low pressure area. Pero malayo naman yan sa may bandang Southern Hemisphere. At dito naman sa atin sa Pilipinas, wala tayong inaasahan na sama ng panahon. At makikita natin ay puro easterlies lamang ang nakikita natin at wala tayong mababang atmospheric pressure. Dito lamang sa may bandang Indonesian Peninsula. So, wala tayong magiging komento pa rin. Maging sa mga computer models, tuloy-tuloy lamang na maaraw at malinsangan ng ating weekdays. Ngayong mahal na araw, ay wala po tayong anomaly na mamataan. At since meron tayong nakikita sa Southern Hemisphere, silipin natin kung anong tropical disturbance yan. Kung isa na ba itong aktibong bagyo. Since wala naman sa Pilipinas, silipin natin sa outside. Ayan, meron nga po. Puro Southern Hemisphere po ito. 4 na low pressure at ilang active na low pressure area. 2 active na low pressure area. May tropical depression na po. At isang tropical storm na 21 na po. Sang lugar ba yan? Ayan, puro Southern Hemisphere. Dito sa may bandang Vanuatu Islands. Ayan, 98S. At isang tropical storm na mataas ang forecast na maging isang typhoon category. Northwest ito ng bandang Australia. Yan, northwestern Australia. Medyo mataas ang tsansa, si katakutan. So, puro Southern Hemisphere lamang ang mayroon tayong namamataan dito na mga aktibong low pressure area. Ayan, So, puro Southern Hemisphere. So, yung ITCC line, boundary dito. Yan. Yung pinaka-intertropical convergence zone, nandyan po. So, malayo sa Pilipinas at napakalayo din sa parting Mindanao. So, pero kung mapapansin natin, medyo tumataas na rin talaga yung range ng intertropical convergence zone. Pero dahil pantay pa kasi ang araw at gabi, so yung tutok ng araw ay sa may bandang Pilipinas pa. Yung direct parallel point ng haring araw sa Pilipinas pa. Kaya yung bandang malamig na temperatura, pagitan, hindi dito pa yun sa baba. Kaya madalas pa rin na may mga nabubuong tropical cyclones dyan. So sa atin sa bansa, wala naman. So yun lamang yung pinaka-latest natin kung bakit may mga ilang aktibong low pressure area. At sa Pilipinas ay so far, ay wala pa rin tayong inaasahang sama ng panahon hanggang this buong Holy Week na po. Wala tayong expected talaga na may mabubuo. So wala tayong magiging komento rin dito at kitang-kita naman ay nanatiling very clear ang ating paligid. Kaya tuloy-tuloy na matinding sikat ng araw sa atin at expected ang tuloy-tuloy rin na maalinsangang panahon hanggang sa araw na yan ng Easter Sunday. Samantala sa Ulat Lindol, mukhang marami-rami ang mga pagyanig na naitala. Ayan, mukhang puro teleseismic po ito since kahapon. At nabalitaan na nga natin, nagkaroon na naman ng another magnitude 5 ang Myanmar. So silipin po natin sa International Seismic Network natin. Itong huli ay ang bandang Molucca, pero sa Myanmar ay yumanig na naman daw. Merong isa magnitude 6.5 sa may bandang Fiji Islands. So yan, malayo naman siya pero na-detect pa rin sa amin sa Pilipinas. Ito po yan. Kailan ito? Kahapon po ito. 4:03 ng 4:03 po. 4:03 PM o ng madaling araw. 4 ng madaling araw po. Dito 4:13 AM naman nag-arrive sa amin sa Caloocan. Yan magnitude 6.5. Yan. Oras sa Pilipinas 4:03 ng kahapon. So 4:03 20:03. Ito ngayon, kaninang madaling araw talaga. Nagkaroon ng malakas na magnitude 6.5 dyan sa may bandang south of Fiji Islands area. May lalim na 261.7 kilometers po. So malayo-layo naman siya pero na-detect pa rin sa amin sa Caloocan. Mahaba-haba lang yung delay niya. Kaya yung palit ng oras, iba kasi yung oras dyan. And then pagpalit dito sa Pacific, iba na naging oras. Dito kasi is alas 4 ng madaling araw. Pero pag arrive dito sa atin sa Pilipinas, mga bandang 4
4:14 o 4:13 AM na po siya nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. Kaya ganyang oras na lamang siya na-detect. Well, sa layo pa naman ang distansya niyan. Matindi talaga ang delay niyan. So normal po yan mga folks. Pero sa loob naman ng ating bansa ay so far ay wala naman tayo na-detect na mga malalakas-lakas na mga paginig. Pero may mga ilang minor din po. So medyo alisto pa rin po tayo mga folks. Mula sa data feed ni Feebox mula kaninang madaling araw, wala naman tayo na-detect na anumang magnitude 4.0 pataas so far. Pero marami-rami na ang mga minor at moderate earthquakes. So silipin natin ang historical earthquakes natin for the month of April 2025. Kung aabot na ba sa mahigit 400 total earthquakes natin ngayong month of April. Nasa 387 total earthquakes na po tayo. 377 dito is magnitude 2.0 pataas. Nanatiling 8 ang magnitude 4.0 at and still 2 ang ating magnitude 5.0 pataas. So ibig sabihin medyo konti pa rin yung mga naitalang paglindol. Kaya lang maging mas alisto po tayo mga folks, lalo na mas kalmado ang ating mga tectonic plates. Lalo tayong dapat maging alisto at maging mapagmatsyag sa mga paligid natin anumang mangyari. Huwag tayong pakampante kapag walang masyadong mga earthquakes na nagaganap sa atin sa bansa. Dahil hindi natin masabi, baka magkaroon ng mas malakas na pagyanig biglaan na pumasok po. So at least magiging mas alisto pa rin tayo anumang oras, lalo na't kalmado ang mga tectonic plates natin. At silipin na rin natin yung lagay ng ating mga down levels. Makikita natin below na po sa normal high water level na po yung ating water reservoir sa Angat Dam. Nasa 207.64 meters na lamang ito. Kahapon ay nasa 207.80 meters na lamang siya. So ang laki kagad ng nababawas, 0.16 meters. At below 212 na siya na normal high level niya. So mahigit sa deviation, negative 4.36 ang nakain na po sa level niya. So bagamat kaya pa naman siya na hindi pa naman umaabot sa 188 at least, nasa 207 pa lamang, pero hanggat maaari medyo tipid-tipid na po sa paggamit ng ating mga nawasa. Ganon din kay Ipo Dam, malaki na rin na nakukonsumo niya at below na rin siya sa kanyang normal high water level reservoir na normal level high na 101 meters ang taas. Nasa 100.86 na lamang po ito ngayong araw, so konting tipid-tipid po sa tubig. Kay La Mesa Dam naman ay ganon din, ay halos 0.4 o negative 0.45 meters na po ang negative sa kanya o kakulangan sa kanya, kaya konting tipid na rin dahil pare-pareho silang tatlo na negative o halos mas mababa na kumpara sa kanilang desired normal high water level nila. Bagamat kaya pa naman, stable pa siya, pero kung papansinin natin isa-isa ang mga ito ay mula kay Angat Dam, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubulusok dahan-dahan ng kanyang water level. So medyo konting tipid lamang po. Kay La Mesa Dam naman, ganun din, dahan-dahan na rin bumubulusok itong si La Mesa Dam. Kay Magat Dam naman ay medyo bumubulusok na rin siya ng bahagya. At kay Ipo Dam naman ay stable pa naman siya so far. Kahit papano medyo stable pa si Ipo Dam. Pero at least medyo control na rin natin sa paggamit. Kay San Roque, ganun din, dahan-dahan na rin siyang bumubulusok. At kay Binga Dam, normal naman. So mas malakas na nakukonsumo itong si Angat Dam, kaya medyo tipid-tipid na po sa paggamit natin ng nawasa. Dahil halos mabilis pong bumababa ang level ni Angat Dam. Kada araw po yan ha. Kada araw po yan. Dahil kung pagbabasehan natin ang buong taon, starting January 2025, tingnan natin yung load. Hintayin natin. Malaki-laki po kasi ito, kaya medyo matagal-tagal mag-load ng data. Dahil 4 na buwan na po ang yan. So kung titingnan natin yung level, so kung papansinin po natin yung status ni Angat Dam, makikita po since January 1, ito normal pa yung level niya. Oh, tumaas pa nga oh. Mas umapaw pa siya halos. And then pagdating po ng March, dito na nagsimula bumababa yung kanyang water level. Tuloy-tuloy nang bumubulusok ito hanggang ngayong April. Ayun oh, grabe ang pagbulusok niya starting March 11. Then pagdating ng March 12, ayan, dahan-dahan na siyang bumubulusok pababa. So medyo konting tipid na po tayo dahil unti-unti ay malaki na kaagad ang nababawas sa mga water dam reservoir natin ha. Dahil
Problema yan kapag nagkaroon na po ng rotational cut-off sa supply ng tubig. Kasabay pa ng pag-cut off sa kuryente dahil nag-o-overload na naman ng ating mga power plants. Dahil sasabay-sabay pong gumagamit ng mga air conditioning units, which is mas malakas kumonsumo yan ng kuryente sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Santo, April 14, 2025. Dito na lang po tingtingin weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes Santo, April 14, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong araw ng Lunes. Well, patuloy lamang tayo makakaramdam ng matinding alinsangan hanggang sa buong linggo na po ng ating mahal na araw. At wala naman tayong ibang weather system pa sa ngayon na naoobserbahan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po at huwag masyadong mag-dehydrate, uminom ng maraming tubig anumang oras. At magandang araw po sa ating lahat.